Isang area dito na sa tingin ko ay nagagandahan ako sa pag-styling ng plants. Tuwing pupunta ako dito, mas na-appreciate ko yung lugar niya kasi ang ganda nung napaka-striking. Tingnan niyo po, look, ang ganda nung dito. Magandang idea napaka talino nung idea na magkaroon ka dito ng bukas para makatagos yung araw, yung morning sun. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, mayroon ako sa inyong ipiplex na parang isang lugar o isang area dito na sa tingin ko ay nagagandahan ako sa pag-styling ng plants, pag-aalaga ng plants. Syempre, kailangan dapat well-coordinated yan, and yung mga kulay, yan, magandang isaalang-alang natin yan Ngayong araw na to, yan po yung aking papakita sa inyo. Isang simple pero maganda na idea sa pagsasama-sama ng halaman at pagdi-design. Yan yung matutunghayan nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP, at ngayong araw po na to, tingnan natin yung simpleng arrangement ng plants o pagsasama-sama ng mga plants kapag halimbawang nasa garden tayo. Kung halimbawa marami na kayong halaman, bigyan ko kayo ng konting idea napakasimple lang po ito yung paglalagay do sa inyong mga space. Kung halimbawa limited space yan, napakarami yung halaman, or kung halimbawa naman po na meron kayong mga halaman na maraming varieties, pero pipiliin nyo lang, tapos pagsasama-samahin nyo ano kayo yung mga bagay na bagay dyan Ayan sa background ko, tingnan nyo ang gaganda nung kanyang mga halaman, and pakita ko sa inyo ng malapitan. So nandito tayo ngayon sa may Santa Maria kada Ate Lu Ate Lu Glorioso. Yan, hipag po siya ni Hill. And tuwing pupunta ako dito, mas na-appreciate ko yung lugar niya kasi ang ganda nung arrangement o pagsasama-sama ng mga halaman. Actually, ito po yung mga halaman niya is different varieties pero tingnan natin kung ano-ano yung mga pinagsama niya eto kasi dito sa gawin na to, dito pwede kang maupo tapos habang nagkakape ka, ayan, pwede mong tingnan yung mga halaman. Napakasimple lang nito So ano ba yung mga nanditong halaman? Unahin muna natin dito. Ito ay Dieffenbachia na yan, Tropic Marian. Ang ganda ng kanyang kulay And ang natutuwa ako dito kasi ang ganda ng pag-aalaga ni Ate Lu dito sa kanyang mga halaman. Magaling siya sa mga yan, pag-cultivate ng mga halaman, pag-grow ng halaman. Kasi dito pa lang po sa may yan, halaman dito. I think this is an aglonema na I don't know kung anong variety ito, pero parang Doña Carmen yung itsura niya pero ang ganda nung tubo at sobrang lush kung titingnan nyo, napakalago pero ito ilang puno na sinulputan lang siya dyan at ganyan din minsan may mga aglonema tayo na talagang lumalago ng ganyan yung mga nagsusuloy dun sa ilalim, tapos gaganda ng dahon niya and mapapansin nyo dito, grabe yung kulay nung kanyang mga dahon kasi napaka-striking. Tingnan nyo po, look, ang ganda nung pinaka line niya na pulang-pula, and eto tumutugma dun sa green naman so iba-iba yung style dito sa side na to. Makikita mo yung pagka-light ng color, samantalang dito yung pagka-dark, samantalang yung iba naman yellowish siya so kapag pinag-combine yung kanilang mga kulay, ang ganda, and grabe, sobrang kapal po niyan kita nyo, ayan ganyan kapag pinagsama-sama yung isang variety ng aglonema sabi ko nga, kahit namang anong halaman, yung pagsama-samahin, nakakabuo sila ng magandang humidity
At maganda yan sa plants, lalo na sa mga house plants, ornamental plants, no? Kapag halimbawang magkakadikit yung mga halaman, nakakabuo sila ng magandang humidity na angkop sa kanila para mapaganda sila, no? So this one is Philodendron Orlando. Maganda rin siya kasi ito, yung kulay niya, no? Green and yellow naman. Magandang combinations din. And yan, kita nyo ang ganda ng kanyang kulay, ano. Pag kasi lumalabas yung bago at pa-unfurl na dahon, mas light at mas yellow yung kanyang kulay, ano. Tapos ayan, dito naman sa side na to, I think this is a Big Roy, no. Napakaganda rin. Pink na pink yung kulay, ano. Minsan kasi kapag hindi enough na sunlight yung nakukuha, mas nagiging light yung colors, no. Pero makikita mo naman sa isang halaman na talagang maganda yung kanyang pag-aalaga at maganda yung natatamo niyang sikat ng araw kapag halimbawang sobrang ganda ng kulay, no. At napaka-striking. Dito sa baba niya, meron siya dito another aglonema, pero ibang klase, no. I don't know kung anong variety to, no. Pa-comment na lang kung halimbawang meron kayong ganito, tapos alam niyo yung tawag sa kanya, no. And this one is Syngonium. Itong Syngonium na to, ito yung nagiging parang brown tsaka pink, no, nagkakaroon ng variegations. Itong isa na to, no. Yan. Tapos meron siya ditong mga photos, ayun, doon. Tapos dito naman, para magtugma, meron siya ditong yan, begonia naman, oh, no, dark naman, may pagka violet na may pagka dark, so bumabagay din yung kulay niya, no. So tapos dito meron deep green naman na kulay, yan yung kanyang ficus nana, no. Pampaswerte din, tsaka nagbibigay din siya ng kakaibang style, ano, dahil doon sa kanyang bilog-bilog na dahon. Tapos doon meron siyang ficus din, yung parang balite, no, Benhamina, ayun, meron siya doon. Tapos dito maganda, dito naman nagkakaroon ng flow, no, pa curve naman yung dahon, itong ring of fire, no, yung kanyang ring of fire na napakaganda, ang laki. Tapos dito sa banda dito meron siyang Bushida, no. Yan yung pinaka background naman, yung Bushida na nagiging puno, ano. Ang ganda, no, parang umbrella. So doon sa may taas meron siyang palm, no. So ito merong first degree, second degree, and actually dito sa pwesto niya na to, dito daging ganda yung halaman, ano, sa side niya na to. Kaya nakakatuwa dito kasi dito gumaganda yung mga halaman niya. Ever since na inabutan ko, ito na yung proper place niya sa plants, ano. Kaya ganyan kaganda yung tubo, ano. Tapos alaga pa ng yan, magandang pag-aalaga, ano. Kasi ever since nagche-check si Ate Lu ng mga pangit na halaman, pag pangit na yung halaman, ginalagay niya sa area na maganda, nilipat-lipat, mahilig maglipat si Ate Lu. Pero itong style niya ngayon, ito yung napansin ko, yung color combinations niya, ang ganda. So kapag halimbawa magpipicture ka, ang ganda. Tapos pakita ko na rin sa inyo, this one kasi is nauulanan yan. So pero meron siyang bubong, kaya lang ito yung technique ko. Yan, yung bubong niya nakakatagos yung araw, no. So once na pumunta doon, kasi doon sumisikat yung araw, once na umakyat doon yung araw, makikita mo na yan, pag ganyan yan ng tama, no. So morning sun niya, yung tama niya dito, ang ganda. Tapos safe siya kasi doon, kapag halimbawa pumunta na din yung araw, safe naman siya para dito, no. Yan. So sa alang-alang din natin yung kanyang lugar, kung halimbawa tayo ay magkakaroon ng isang garden, yung sikat ng araw, ano, importante kasi dito magandang idea, no, napaka talino ng idea na magkaroon ka dito ng bukas para makatagos yung araw, yung morning sun, at the same time maprotektahan siya sa init naman, ano. So yan
yung area na yan. Gandang-ganda ako dyan. Simple lang siya, no? Ilang halaman lang yan, pero ang lakas ng impact, no? Malinis tingnan. So, ganyan yung mga ano niya dito, mga garden niya dito. Isang maliit na space, kung halimbawa meron kayong maliit na space lang sa bahay, pwedeng-pwede yan, ano, na ganyan yung idea pa. Tingnan niyo yung mga plants na ginamit niya. Napakasimple pero ang ganda. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na, no? Kung halimbawang gusto nyo ng ganyang style, ng pagdidikit-dikit lang ng halaman, hindi masyadong mahirap, pero may styling na tinatawag, subukan nyo po yung pinakita ko sa inyong mga varieties ng plants, ano? And thank you sa panonood nyo ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search nyo lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!